Hindi ko kasi kayang i-effort. Yung puso ko, dahil yung titignan ng Lord yung puso, hindi yung boses. So, habang nag-worship yung last song, nakita ko na marami, hindi ko mabilang na scrolls nagbababaan. Akala ko nung una parang pillar ng alam niyo yung pillar yung sa mga Griego, yung pillar. Yung parang Ionic. yung basta yung pillar na mga haligi sa Rome, sa Greek. Ionic na Akala ko nung ganun siya. Pero nung habang nag-close up ako, nag-zoom in ako, nakita ko mga scrolls marami kasi parang patayo na bumababa eh. Akala ko. Tapos nung nag-iba ng direksyon, yung parang nag-i-slant na siya. Ay, mga scrolls, napakadami. Tapos hindi pwedeng hindi ako humingi ng word. Tapos, itong binigay niya sa akin sa Proverbs 3 and 4. Proverbs 24 pala, verse 3 and 4. Through wisdom, a house is built, and by understanding it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Tapos, sa verse 5, a wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength. For by wise counsel you will wage your own war. And in a multitude of counselors, there are safety. Ito yung Rema word. Yung bumabang scroll, yun yung bumaba, yung multitude of, galing siya sa multitude of counselors, mga wisdom na gustong i-impart sa atin ng Panginoon na kailangan nating itingin. So, Father, right now, yung pinakita mong scrolls, Lord, we release, Lord, your wisdom and your glory na maramdaman namin at makita, Panginoon, ng mga ibig sabihin ng mga laman na yon, Panginoon, kung ano man yon. Napakadami, Lord, hindi mabilang sa kamay na bumaba, parang hagdan ng scrolls pababa, na mapakarami. Bigay mo sa amin, Panginoon, yung wisdom. As we receive it right now, say it in your heart, we receive the scroll. Receive the scroll that you have given us. At we pray na lahat na makaka-receive na yon sa mga panig ng mundo, Panginoon, ma-discern kung ano yung mga yon, Panginoon. That the Holy Spirit will reveal to us what is inside of those scrolls at para saan yung scrolls na yon, Panginoon. Because sabi mo dito, in-emphasis mo sa Proverbs 24 verse 3 to 5, that we needed the wisdom, that we have to increase, we have to have knowledge and wisdom so that it will increase our strength. And in the multitude of counselors, there is safety. That those were multitudes of counsels, Father God, multitudes of, kaya hindi pwedeng wala kaming basihan ng aming nakikita. Kaya salamat sa word mo to confirm that they are multitude of counselors that brought the scrolls. Galing sa iyo mga counsels na yon, Father God. Thank you, Lord, that you will help us to fight a good fight of faith, because you will not allow our bodies to decay ng walang kalaban-laban, Panginoon. Lord, forgive us kung may mga nasabi kami laban sa aming buhay. Kung sumusuko kami sa laban, Panginoon, pero nagbibigay ka pa rin ng mga ganitong revelation sa kabila ng kahirapan physically, but when we are weak, then you are strong, giving us all the things that we need. So that, ito, binigay mo na naman ulit same book, sa Proverbs 24 verse 10, if you faint in the day of adversary, your strength is small. Kaya nagbigay ka sa amin ng mga scrolls na yon, because you wanted us to be strong in a day of our day, to be fruitful. Gusto naming marinig sa inyong bibig, hindi kay Nancy. Kasi nabanggit lang ni Nancy na may supernatural kang
encounter. Yes. Si Have the floor. yung mga anak ko. Umpisan mo, gusto namin detalyado. Kasi, hirap ako manangalog eh. O, Gida, ano ka ba naman? Ilan taon ka na namin kasama? Ano ka ba? Yun? Yung time na kami, prayer, dalawang gabi yun eh. Yung unang gabi, si Aaron lang yung nakakita. At pangalawang gabi is, dalawa na sila. Hindi ko naman kasi alam eh, hindi ko kasi sila na-train kung paano ba yun i-explain. Yung ganon, hindi ko alam. Basta Vision ba tawag? Habang nagdadasal kami, bigla lang sabi ni Aaron na, siya, Mami, nakita ko si Bibi, nakasama si God. Tapos yung isa ko namang anak, siya sabi rin niya, nakita rin niya, pareho sila ng description. Anong Kung anong description? itsura ng baby. Andito siya. Hello. Hello, Aaron? Alam niya. Aaron? Si Aaron. Aaron. Ano? Pareho ang description nila na nakikita nila yung si Rose. Bukas yung mata ng anak mo. Glory to God. Oo. Hindi ko nga kasi alam kung paano kaya nila nalaman eh. Yung isa is parang masyado pang bata, yung isa 5 pa. Kung kakasapin mo talagang wala lang. Ayun, yung ganon, Mami, may pink na dress. Yung parang wala siya sa kanya. Pero alam niya, pareho sila ng description, dalawa ni Aaron. Sabi ko, kung si Aaron gawa-gawa lang niya, bakit magkapariho? Confirmation. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Yeah. Kung bakit magkapariho pariho kasi sila ng description. Kaya sabi ko, sige, continue tayo. So, gano'n, si Aaron, sabi niya, nakita niya si Baby Rose, nakasama ni Lord. Bali, para silang naglalaro eh. Tinuturuan daw ko ni Lord na mag-bike si Rose, kasama niya. Yung unang gabi, ang sabi niya, nakita niya si Rose, kasama ni Lord, nagpamano pa yon. For kadalawang night na nag-pray kami, sabi niya, nagbabike ta sila, naglalaro. Cute naman. Pareho sila ng-description ng Bonso. Ang sabi rin ni Bonso. Hindi sila nag-uusap Siyempre, naglalaro lang yung mga yun, di ba? So, confirmation yung sister. Nakita rin ni Bonso na naglalaro din siya. Alam niya yung dress naka-pink. Tsaka yung sapatos red. Tsaka yung may damit daw dito na blue. Blue ba yun, kuya? Blue. Then, pink. May pagka-pink yung dress. Parang silang description dalawa. Pero ano yung itsura ni Lord? Naka-white. Naka-puti lang daw. Pero sa palagay mo, ilang taon kaya yung yung si Rose? Ilang taon kaya? Ay, si Rose, sabi niya parang 4 years old. Mas bilis mas lumaki. bata-bata konti kay... bilis. Ang bilis, di ba? Di ba yung Sunday, si Jillian sabi niya, babe, parang 1 year. Then after Waveless kasi noon na nag-pray kami. So, ilang araw lang, parang 4 days lang. So, gano'n Ay, parang confirm yung day kasi ito mo sa Bible. A day is 1,000 years, di ba? To the Lord. Sa atin yung 1,000, diba? Sa kanila 1 day lang. Kasi naka 4 years old na kaagad, 4 days pa lang yun. Grabe. Praise God. Talaga, wow. Sana din ako makakita. Makikita mo rin siya. Sabi ko kasi nung nag-pray kami ron, medyo may pa ko yung hindi ko pa talaga tanggap. May morning ka pa. Sabi ni wala, as if happy daw sila, naglalaro yun. Parang komportable na rin ako na happy siya kung saan siya ngayon. Amen. Binibigyan ka na, nagtatrabaho na yung anak mo. Naniniwala ako na nakikita mo siya kasi kaya pinapakita yung image na yon. It's also part of yung mission niya sa'yo bilang nanay niya na magpalakas ka, na lalaki siya ng mabilis para maging katuwang mo talaga sa worship, sa prayer. Aside from turo ng mga angels, may personal training siya kay Lord kung paano mamuhay ng normal na bata
kung paano magsaya bilang ang bata. Kasi tinuturuan siya ng normalcy ng pagkabata. Yung how to enjoy it at the same time, yung presence ng Lord is yung pinakitang pagbabike is symbolism yun eh. So yung symbolismo nun, yung pagbabike, ibig sabihin nun is yung may kita mo na nabubuhay din siya ng kagaya ng isang normal na bata. Parang pinaparanas sa kanya ng Lord yung kung ano yung sa earth. Kasi nakita mo, di ba, parang hindi naman niya wala siyang ganun dito sa earth dahil hindi naman siya dito nabuhay. Pero yung normalcy ng pagkabata dito sa earth, ginagawa rin ng Lord sa heaven. Kumbaga hindi siya nagkukulang pati sa training. Kasi pinakikita ng Lord sa iyo na she's in good hands. At the same time, palalakasin pa siya ng Lord. Definitely in a good hands talaga. Oo. Metro Bank. Joke lang. Palalakasin ng Lord yung anak mo hanggang sa maging mighty warrior siya. Lovely. Salamat. Kailangan mo mabasa tong papabasa ko sa'yo. Kasi may relevance sa nangyayari sa'yo ngayon. Ito pakihantay mo ako Okay, hintayin mo ako. Si Nancy ata tulog pa, Nancy. Teka. Okay, kunin mo yung Bible mo, sister. Ikaw magbasa. Ito talaga nangyayari ngayon sa anak mo. Teka, nawawala ako Si Roy pakihantay lang ako Punta ka sa... Oh, where are you? Okay, there you are. Punta ka sa Acts. Acts. Alam mo yung Acts, di ba? Sa New Testament yun. Yung Acts ay makikita after ng John. Punta ka sa Acts 1. Ay, Acts 2 pala. Acts 2. Acts 2. 17 to 18, pakabasa. Kahit anong version niya, go ahead. Acts 2, 17 to 18. 17 to 18. You have to note this kasi may kinalaman sa nangyayari sa buhay mo at sa anak mo. Sige, go ahead. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your son and your daughters shall prophesy. Prophesy. Your young men shall see vision. Diba? Your old men shall dream dreams. Hanggang 18, And sige. on my manservant and on my maidservant I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Okay, ganito, lovely. Ano na? In those days, last days. In the last. Kasi anong nangyayari kung bakit nabubuksan yung spiritual eyes ng mata mo? Kasi hindi natin namamalaya sa tagal-tagal at sa haba-haba ng prayer natin. Hindi natin naman nasasabi na pala natin nakapag-prophesy na pala tayo sa isa, di ba? Lalo na itong si Judel, si Risa. Hindi natin namamalayan, sinasagot na pala ni Lord na hindi natin nakikita ang declaration nila sa atin. At ganun din si Ate Jen, Ate Mar, si Tatay. Lahat actually. Kasi 2 or 3 gather in His name is always in the midst. Ganito, lovely. Hindi, sa nakikita ko meron talaga nawawala yung giftings Siguro, maaring hindi, tinikom na ni Lord ang kanilang giftings or for some purpose siguro, parang inactivate niya, then tinanggal. Hindi naman tinanggal. Kumbaga, kinul off niya lang. Tulad ng, wala tayong masabi, tulad ng anak ni Judel, siyempre. Very clear na yan. At sa side ko, sa atin naman dito, iba-iba sa atin, may gift of
knowing, gift of revelation, gift of prayer, worship, Gift of helping, sir. helping. Ako naman, ang nakikita ko, word. Tsaka, siguro, ang binigay sa akin ni Lord Lovely, yung manifestation. Yun ang nakikita ko eh. Tsaka yung word, number 1 yung word talaga sa akin. Pero siyempre, manifestation, it just tells us that yung manifestation of the Holy Spirit is God is on my. Yung manifestation, sabihin yung parang akong barometer ba? Parang meron akong temperature na nasukat ni Holy Spirit dito sa lugar na ito. Parang ganun eh. Hindi ko pa masabi. Parang nagbukas ako ng payong, umuulan, hindi ka nababasa. Pero alam mo, umuulan, kinakapa mo yung taas ng payong. Parang medyo moist, di ba? Yun nangyayari. Hindi ko pa natatanggal yung ako babasahin mismo ng ulan. Hindi pa ako sa ganun eh. Alam ko may nangyayari sa payong eh. I can hear, I can feel, but I cannot even, total open vision or still, I know that the Holy Spirit is doing something unknowingly sa akin. Pero I know, sabi nga. Pwedeng mag-testimony. Sige, go ahead. Praise report. Ano? Gamit ko. Praise report lang kasi Judel, naalala mo na nag-declare yung kapag nag-pray tayo nagde-declare, may na-declare na lumabas sa bibig ko na yung sa natural resources, kahit yung mga isda na mga mahal, mapunta sa lamesa ng mga ibig sabihin makakain din yung mga less fortunate, mga mahihirap. Naalala mo 'yon? Amen. Alam mo, grabe, tuwan-tuwa ako nung nakita ko sa YouTube sa news yung mga salmon na sobrang mahal nun. Tonelada daw yung nahuli sa La Union. Kaya parang sabi ko, wow, sa wakas makakakain na rin sila kasi alam mo yun actually kahit dito sa amin, laging nauuna mga mayayaman talaga bumili ng mga ganyan. Kaya pag sa palengke, si nanay wala nang mabibilhan ng mga mamahaling isda kasi nauna na yung mga mayayaman. Minsan nga hindi na umaabot sa palengke, parang dun pa lang sa shores kinukuha na yan ng mga mayayamang restaurant, pero sobrang tuwa ako, glorify kay God. Sabi ko, Lord, thank you Bakit? Napakahalaga ng kahit sabihin mong nagde-declare ka, basta hayaan mo lang bumuka yung bibig mo ng mga declaration, hindi mo malalaman na in due time pakikinirikinggan pala yon ng Lord kahit anong liit ng declaration, kahit na parang suntok sa buwan pa yung declaration, nakikita mo yung katuparan ng mga sinasabi kasi according to His will yung Amen. Grabe sinasabi ko yung tuwan-tuwa yung mga. Tapos ang maganda doon yung libre nilang nakuha yon, pinamahagi yun ng hindi nagbayad yung mga tao. I mean yung huli na yon, walang bayad. Kasi sabihin walang nag-isip ng kumita or lahat ng na ibahagi dun sa mga tao dun sa lugar na yon. Nakaka-bless, di ba, Jodel? Nakita mo yon. So yun lang. Bago tayo mag-start, Tay, narinig mo ako, Tay? Tay. Yuhu! Tatay. Tay, narinig mo ako? Tay. Narinig mo, kumakain si tatay, penge. Tay, basa. Kumakain ako ng spaghetti. Pwede ka ba mag-word? Pwede ka mag-word of Bible study. May Bible study tayo? Siyempre. Hindi ko alam. Alam mo yan. Meron ba? Meron. Ito, basahin mo to lahat. Ayan, nabasa mo? Wala naman ako nababasa ng verses. Wala. Matthew ako. Oh. Ika ha? Matthew 21, 26, 32. Hindi, 28 yan, 28.
28 to 32. Ako, hindi mabasa. Akin yan. Oo, basahin mo ulit, tay. Matthew 51. Ano 51? Ha? Ayan o. Matthew 21. Kaya, Matthew, saan ba kayo? Lagi ka nagbibigay ng word eh. Tika ha. Pero malapit na. Basa nyo? Matthew 21. 21. Ayan, laki 24. na yan ha. lumampas. Ito, 21 verse 28 hanggang 32. Oo. Ito. Sige. Ito na, Off ko na. 28. Oo, sige. Datapwat, ano sa akala ninyo, isang taong may dalawang anak at Ayun. lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaraon at gumawa ka ngayon sa ubasan. Sige. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko, datapwat nagsisisi siya pagkatapos at naparoon. Bakit ganun? At siya ay lumapit sa ikalawa at iyon din ang sinabi. At simagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Nagsinungaling siya. Number 31, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sige. Sinabi nila ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ng mga maniningil ng buwis at ang mga patotot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Shalom. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Yes. Datapwat pinaniniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patotot. At kayo na pagkakita ninyo nito ay hindi man kayo nangagsisi pagkatapos upang kayo magsipaniwala sa Kanya. Amen, tay. Salamat. Ang title natin sa English ay Parable of the Two Sons. Alright. Magtatanong ako ha. Sagot kayo. Hindi pwedeng passive lang tayo rito. Ang unang anak, ang sabi dito, But what do you think a man does have two sons? He came to the first one and said, Son, go work today in my vineyard, sabi ng tatay. At ang unang panganay anak, he answered, I will not. But after that, he regretted and went. Then he came to another second son, said likewise. He answered, said, well, I will go. But he did not go. Which one of these two has the will of the Father? Of course, ang naging righteous dito na pinili ng Father ay ang pangalawang anak niya, sabi niya. Hindi ako pupunta. Ayoko. Tinatamad ako. Pero later nagbago isip niya. Pumunta siya. Di ba? Hindi ko masabi nagsinungaling to. Siguro kasi ang puso ng tatay ay sumunod sila. Kaya nga siya, pero nagtanong siya eh. Di ba? Hindi naman niya pinuwersa eh. Di ba? Sabi niya ganun, of course, pupunta ako. Pero yung unang anak niya, pero tinaman siya, nagbago isip, di ba? Pero ang mindset ng tatay, sana may sumunod sa inyo. Di ba? Hindi nagsinungaling yung pangalawa eh. Hindi siya motivated pumunta. Yung desire ng tatay, nasunod. Miski sa salita niya hindi ako pupunta, pero ang puso ng tatay, nakasunod yung
Pangalawang anak. They said him the first one. So, he answered, I will not. Sabi, hindi ako pupunta, pero pumunta siya. Hindi, sorry, yung unang anak pala, sorry. Yung unang anak ang pumunta. Yung pangalawang anak, sabi niya pupunta siya, pero hindi naman talaga pumunta. Gets nyo? Yung unang anak pala, sorry. So Jesus said, surely I say to you, that tax collectors, the harlots, enter the kingdom of God before you. For John came to you in the ray of righteousness, and did not believe him. Hindi sila paniniwalaan. But the tax collectors and the harlots believed in him, and he saw it and did it not afterwards relent and believe him. So, may tanong ako sa inyo. Sagot ka. Pag wala kayo sumagot, asagagin ko kayo. Kapag sinunod ba nating specific will ni Lord, kahit napipilitan ba tayo, okay ba kay Lord yon? Tanungin ko kayo. Sino makakasagot? Ulitin ko. Kapag sinunod... Kasalanan yun. Kaya napipilitan ka pa lang. Hindi mula sa puso mo. Oh, tama si tatay. Pero... Sa puso mo, yan. Tay, may ano tayo dyan. Tama sinabi mo. Pero meron portion na tama din yung sinunod mo kahit napipilitan ka. Let me explain, tay. Hindi sa... Although mas tama yun sa'yo kasi buo yung loob, di ba? 100%. Mas tama yung sinabi ni tatay na sinabihan ka, gusto mo, at sumunod ka. Yun, 100% yun. Actually, nangyari yun kay Lord Tay eh. Sabi ni Lord, Lord, my God, my Father, if it only you could take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours shall be done. Nakita niya, Tay. Although he's part human during that time. But he's part God. Nakita natin, ay ni Lord, Tay. Pero kailangan niya sumunod. I'm not taking this context as our excuse. Wag tayong magkakamali, kapatid, na justify na kinukuha natin sinabi ni Lord. Ganon din tayo. Hindi. Ay, din ni Lord yun. Ay, din ni Jesus yung sinabi niya. Tandaan nyo. Kasi he is part flesh. Nagets nyo, Tay? Nagets nyo, Ate Marlene? Anyone wants to open cam? Maganda yung topic ko. Actually, kanina ko lang ginawa to eh. Rush na talaga to. Although, Tay, sama sinabi mo, kung 100% sumunod siya, ay pleasing talaga, ultimate pleasing talaga kay God yun. Anyway, may kilala tayo dito sa grupo natin. Nangyari to. Pero, pakikilalanin ko muna yung unang may sumunod dito. At may urgency. Walang iba ko si Ate Jen. Naalala ko si Ate Jen was moved by the Holy Spirit during that time. Wanted to talk with nanay to attend the house. Tama ba? What happened, Ate Jen? During your first meeting. Alam mo, si Holy Spirit nagdala sa iyo sa kay nanay eh. Ama, yung tawag dito, yung meeting namin nanay. Yung first meeting niya. Talagang naniwala talaga ako na ito talaga, unang-una, ito talaga yung fellowship na binigay sa akin ni Lord. Bakit? Hindi ko alam na merong house church. Babasa ko lang dati pa noon. Tell us what happened? Paano nangyari yan? Hindi ko alam na nag-isip talaga. Ayun nga yun, like ko siya nakakita doon, tapos sa school, tapos narinig ko nga yung worship niya. Di ba meron sa nga yung yung Music Angel, yung box. Yung Music Angel na yun. Tapos ako doon. Pero siyempre, alam mo yung sobrang bilang yung parang hindi naman ako naniwala. Pero nakaptivate ako ng worship na yun. Hanggang sa nag-approach ako. And then, she invited me for, di ko alam ko ilang beses. Tapos hanggang sa, di ba nagtawag dito, nag-reject ako. Tapos, ayun na nga, hanggang sa, teka muna, parang si nanay yata nun, parang lutang niya siya. May problema sa tama ba? Parang ganun eh. Hindi kanya muna. Basta nung approach ako noon. Tapos naman niya ako, tapos invite niya ako doon sa C5. Tapos ako naman yung ayaw. Ganun. Hindi na ko pinansin ni nanay. Oo. Nangyari pa ng ganun. Hindi ako pinansin. Don't spend in her. Kasi ako naman yung mawal kay Lord naman. Kaya ako sa hindi ko C5.
Oh, nakita niyo, oh. Ayun na yun. Okay. Andiyan na si sa story talaga. So, alam mo, yung glory to God talaga. Kasi ang dami kong, matotoo lang, ang dami kong natutunan talaga. Ang dami mga sabihin na sa salitang mind-boggling talaga ng mga revelation talaga ni Lord. Yung tanong ko, Ate Jen, yung first, before the church mo rito, saan ka umaate na church? Before dito sa Sipa, sa house Walang church? Ha? Wala akong anong church na ano talaga, yan talaga naman sabi ko talaga na church talaga kasi siyempre, nagtrabaho ako, doon ako, pero decide na ako na mag-church noon, tapos may naging kaibigan na ako noon sa Taguig, doon sa kapitbahay namin, na dalaga, tapos nasama niya ako sa Pasig, tapos sabi ko malayo, tapos parang medyo sa akin yung so nag-decide ako sa heart ko na Lord, sana may mas malapit itong church. Talagang napakabuti na Diyos, kasi hindi ko pa talaga, may ganun talagang church sa atin ngayon, nag-exist talaga. Ate Jen, do you remember what year yun? Yung una ka napadpad sa C5 o nakilala mo si Nari? Tanda mo, anong taon yun? 20? Hindi ko natandaan kung 2013, 14, 15, para mang ganyan niya. Hindi ko na matandaan talaga. Hindi 2015, magkakilala na tayo. I think, I believe, ko sa sa Cuneta, maliit pa ng singin. Tapos unang kita ko rin kay kay Judel, sa kanila na magnanay ni Yingin. Ayun yun, very, very simple pa yun noon. Yun yun. So, ako nang year yun yan. Ulang prayer gathering yun. So, anong prayer gathering yun na nakita, ko yun, natindang ko yun. 2010 yun? Yes. Kalahin mo yun. Napakabilis ng panahon, no? Kalahin mo yun. Ganito naman. Pangalawa, ulitin ko, di ba, naging example natin si Lord, para hindi natin gawing excuse yun, ha? Na, Lord, can you take away this cup from me? Nevertheless, bumawi si Lord. Sinabi niya, let your will be done. Ito pa, another person dito. Walang iba kung si Judel. Judel happened to abide the voice of the Holy Spirit to deliver the message to Pastor Dan Balay. Judel, tanungin kita, masaya ka ba lang o hesitant ka na bigay mo kay Pastor Dan yan? Tell me honestly, are you hesitant or are you joyfully giving it the message? Hindi. So nakita mo, eto merong... Hindi talaga, kumbaga, masaya tayo kung may confirmation tayo kay Lord na parang yun talaga yung utos niya. Yung uutosan ka ng biglaan ng God. Katakot talaga yun, no? Unprepared ka. Hindi mo alam kung tapos bibigyan ka ng utos na mabigat. Hindi ganun kadaling. Kumbaga, susundin mo siya. Yes. Pero hindi rin dahil na mabigat yung loob mo sa pagsunod, no? Kumbaga, sumunod ka, may kasama pa rin yung fear of God. Ganito. Sige, tapusin mo muna. Love conquers all fears. So, kahit na pang parang worries mo dyan, if you love God, you conquer everything for Him. Kahit malagay ka pa sa alanganing sitwasyon, you will conquer everything because you love Him Baka pag nandun ka na sa Lord, magtitiwala ako sa iyo kung ano itong inuutos mo kasi parang nasalang ka sa no? Nasalang ka sa Lions din, no? Pero hindi excited, hindi ako excited. Hindi excited. Hindi exciting yung gano'n. Judel, pag ako nasa side mo siguro, either, kasi Judel, parang, nagkipag-usap talaga ako sa matataas na posisyon. Siguro, may halo akong kabat excitement. Pero ganito, nakita nyo mga kapatid, kapag may specific will si Lord, kahit nabibilin din tayo, okay sa Kanya yon. Tandaan, number one si Lord na nangyari kay Jesus. Pangalawa, sa atin, kay Ate Jen, kasi naman to situational pero nakita na the Holy Spirit is the one leads Ate Jen to C5. So Ate Jen, the Holy Spirit is leading on you. Number 2, walang iba kundi sino kinain ng balyena, mga kapatid? Sinong nilok ng balyena?
Sino? Jonah daw, sabi Si Peter ba? Si Peter? Sino? Sino? Si Abraham ba nilunok ng balyena? Sino? Naman, no? Jonah. Jonah. Si Jonah. Oh, gusto ba ni Jonah nangyari sa kanya? Na sumunod? Hindi. Pero nung displeasing niya, siyempre, in the midst of disobedience niya, niredirect siya ni Lord ng using storm, using waves, using wind, and using animals in order to fulfill the destiny of Jonah for the Nineveh, di ba? Grudging, ayaw niya. Pero na-please si Lord. Kahit na napipilitan siya. Ganito at tay, huwag kang mag-alala. Darating tayo sa kalan. Gusto ng puso natin. Number 3. Sino ang father of faith? Sinong kakailam? Sinong father of faith? Judel, kilala mo, di ba? Abraham. Gusto ba ng ginawa niya kay Isaac? Masaya ba siyang gagawin niya yun? Ano na, Tijen? But he has to obey. Hindi niya rin gusto, but he has to obey because he has faith in God. Yes, exactly. Actually, tahimik si Jonah, si Abraham na tinayap niya yung anak niya. Umakyat sila sa bundok upang ialay ang kanyang anak. Sabi ni God, i-offer daw kita. Nag-abay siya, pero hindi niya gusto. Kaya gumawa ng tines ni Lord ang faith ni Abraham. Okay. You pass the test. From the head up to the very last thing that you will going to slaughter your son. Your test, you have passed the test. Diba? Anyway, ganito. What's the reflection? Kapag may specific will si God talaga, Judel, kahit ayaw natin, sumunod tayo. Okay kay Lord. Kasi, kikita natin yung obedience dun eh. Pero ibang usapan yung dapat gusto natin. Kung gusto natin yung sinabi ni Lord, mas mataas na reward dun, mga kapatid. Walang duda dun. Diba? Tama ba ako, mga kapatid? Magtatawag na ako ha. Anyway, there are also things that do not pleases God when we grudgingly abide. Okay? May dalawang klase ng obedience. Sa akin Pero yung... ang pinaka dyan, when you obey, ito yung something na inuutos sa'yo na ayaw kita. Tama ka, Dudel. Kasi kung enjoy mo yung something na gusto mo yun. You want it to make Tata. na-enjoy mo yun. Ito, yan yung something na inuutos sa'yo ng magulang mo na ayaw mo sundin. But you need to obey. That is the obedience. And that is the greatest of all. Kasi, anong found? Ay, Lord, gagawin ko to kasi gusto mo to. Tsaka, gusto ko to. Okay yun. Talagang masarap yun. Sana mangyaring... Gusto talaga natin yun. Masarap sa piling ng tao. Gusto ni Lord, gusto mo rin. The greatest of obedience is yung may kasamang sakripisyo. Yes, parang si Nana Elsa dyan. Oo, speaking. Yung greatest obedience. Kasi marami tayong utos ng God na marami tayong gusto na umayon sa atin. Nakala natin yun yung kalooban natin. But pag meron ng specific na dumating na sinabi na ng Lord na yun yung gagawin mo, are you ready to really obey God? Ayun, tama ka, Judel. Kasi sa akin, Judel, So, sige, tuloy mo muna sa'yo. Yung pagsabit ng tao, kahit na mabigat sa kanya, kasi yun yung utos. Like Abraham, the greatest kasi yung example is Abraham. He's a man of faith, yes. Kasi yung ginawa niyang obedience kay Lord, may kalakip na sakripisyo. Ibig sabihin, kung ikaw si Abraham, Kuya Ian, aayawan mo rin yung ganong klaseng utos na yung isang anak mo, isasakripisyo mo. Kaya nga eh. Aayawan mo rin yun eh. But,
kung tunay kang naglilingkod sa Panginoon, gagawin mo lahat ng sakripisyo. Ma-please mo lang yung God. That is the word na sinasabi ni nanay. You want to please God, you need to sacrifice and obey. That is called obedience talaga kasi may sacrifice eh. Kasi usually kasi yung tao, ang gusto nilang obedience yung magiging favorable sa atin, di ba? Wala naman masama doon. Gusto nga natin yun. Pero sana magkataon na gusto din natin, di ba? Okay lang yun, 100% yun. Kagaya ni Christ. Kagaya example natin si Christ. Oo. Yung pagpako ba sa cross, ginusto ba niya? Siyempre, hindi. Hindi, siyempre. Father, you can take this cup. Kaya nga, umiiyak nga siya eh. Mag-pray kayo mga ka-disciple dahil yung enemy ko darating na. Sabi niya gano'n, di ba? So, importante yung, halimbawa, ito yung utos sa'yo ng God. Ayaw mo to kasi alam mo na maraming kukontrol. Ayaw ng pamilya mo yung inuutos sa'yo. Ayaw ng mga anak mo. Ayaw ng mga kapatid mo yung kinocommand ng God. But still, nandun ka sa punto na ipaglalaban mo yung gusto ng Panginoon kahit na makapalit ng persecution pa. Yun. Kumbaga, Obedience is dying of self. yes. Dying, kasi when obedience is dying to self eh. Wala namang utos ang Lord na sasabihin mo talaga na 1%, hindi ko sinasabi na 100, pero kadalasang utos kasi ng God talaga is hindi natin gusto. Hindi natin gusto. Gusto ko naman talaga. Ibang pray pa at worship ka lang, di ba? Siyempre, tutulog mo na yun. Ako, personally talaga. Tutulog ko na yung bakit pa. Di ba? Gusto. Huwag na tayo lumayo sa iba. Sarili mo na lang maging example mo, di ba? Sometimes, Di ba? you have to make it happen. Kaya nga minsan parang ganito eh. Minsan narinig ko si nanay at si tatay may conversation sila. Sabi ni nanay, ano ba yan, John? Akala ko si nanay Yung binibigay mo sa akin, yung gusto mo, hindi naman yung gusto ko. Natutuwa ka dyan, yung gusto mo lang naman yung binibigay mo sa akin, yung ginagawa mo. Pero hindi naman yan yung gusto ko. Ito lang masaya dyan. Okay? Yun, something like that. Ganun din sa Lord. Okay, tuloy ka na. Meron pa. Okay, ganito. Nakita niyo yung reflection ng Parable of the Two Sons. Medyo na iba to kasi yung unang anak, hindi ako pupunta. Pero pumunta siya. Di ba? Yung una pupunta ako, pero hindi siya natuloy. Ang na-please si Lord doon, kasi ang gusto ni Lord, ng tatay dito sa Parable of the Two Sons, sana isa sa mga anak ko sumunod. Kahit sabi mong isa, nagsabi hindi, pero tumuloy, naggawa niya yung will ko, di ba? Although, pupunta tayo sa situation ni tatay. Yung, kung gusto mo, dapat, kung susunod ka, dapat gusto mo rin. I mean, may love yung gagawin. May obedience and not grudging heart. Sabihin grudging heart yung hindi ka napipilitan ba? Tama ba? So, pass na tayo doon. So, dapat sa ating mga kapatid, sa atin, tama sabi ni Judel, I pray that yung utos ni Lord magustuhan din natin at the same time. Yun kasi main goal although mahirap yung specific will tawag doon, Judel, yung specific will ni Lord na napipilitan tayo pero okay kay Lord. Kasi yun yung talagang ultimate obedience Ganito, ito naman standard will of God. Nancy, since you awake, you have to read me for me. Ito naman yung things, ito naman yung things that do not please God when we grudgingly obey. Ito naman, makikita natin to. Anong scripture ito? Ito ang standard will. Basahin mo muna Nancy sa Colossians 3:23, please. Ito ang magbibigay ng whole view of loving His word and obeying His word. Okay. Colossians 3:23. Favorite mo na ito, alam ko Hindi na. Favorite mo to, alam ko. Asan ba ang Colossians? Colossians nasa
Ito to. Nasaan yung Colossians test? 3, ano yan? 23. Dito na to. Gusto mo yan eh, alam ko eh. Colossians 3:23. Yes. 22. Oh, sige. 3:23. Okay. Colossians 3:23. And whatever you do it heartily as to the Lord and to men. And not to men, sorry. So, Whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. Oh, We are not men to serve. nakita nyo naman, nakita naman tong side na to, mga kapatid. Ito naman yung, ito naman mga kapatid, ang naintindihan ko, God's revealed it to me, yung standard will of God. Yung walang, kumbaga pangkalahatan in general sa mga anak ng Diyos. Okay? Sino nakakalam dito na kailangan yung paggagawa sa ni Lord ay mahal mo rin. Aside from obedience, you also love doing it. Anyone here, any biblical thing? Walang makakasagot. Walang iba. Ang number 1 dyan ay tithes and offering. Pakibasa. Yes, God loves a cheerful giver. Galing yung ate dyan. Anong version? Lang mo ka lang taga. Okay, puntahan mo for proof. 2 Corinthians 9:7. Binanggit ko rin kay Nancy yun eh. Piname ko sa kanya eh. 2 Corinthians 9:7. Second. Sige, Ate Jen, since nahula mo, you read it for me. For us here actually. Okay. Second. 2 Corinthians 9:7. Second Corinthians 9:7. So let each one give us he purposes in his heart. Lalim ah. Or objective, for God loves a cheerful giver. Yun. So, kailangan, nung una kasi mga kapatid, nung tayo ay nag-iikapu pa, siyempre, unang-una, ang bigat naman nito, parang, sige na nga, para maka-obey lang, gagawin ko. Although, alam ni Lord yun, God knows our heart. As we develop to study of obedience, to love obeying God, natural yun, we're all human eh. Nangyayari talaga yung sa umpisa. Parang galit kay nanay. Wala nang, lagi, pag binabanggit ni nanay yung test, lagi ako nasasaktan, lagi ako naiinis, tama ba? Parang ayoko nang sa church na yan. Po, dahil nabanggit lang yung touch eh. Yan. Diba? Nakakatawa. Kasi sa 8 naman, diba? Meron naman siya, may promise naman siya, diba? Yes. And that is to make things about forward too, diba? That you're always having all sufficiency in all things. May have an abundance for every good work, diba? So since good work din yung tithes and offering, may kalakot na promise naman si Lord, diba? Sa 8. Teka nga, puntahan nga kay Tati dyan. Hindi ko na nabasa. Alam mo kasi, ginawa ko tong... Ano ko lang naman. Sige. Wait, parang na-wisdom lang naman ni Lord. Kasi nung binasa ko yung 7, saying that one give us the purpose in his heart, not God or of necessity, for God loves a cheerful giver. Tapos sa 8 naman, diba, yung promise naman yan, God is able naman, diba? To make all grace abound. Di ko nabasa yun ah. Oo, liberation lang ni Lord sa atin na ito lang yung promise, diba? Kanahin mo naman yun. Para hindi na tayo sumaman loob na naubos yung pantay sa atin. Hindi, actually, si Lord. nagtatouch tayo sa church natin pero bumabalik din sa inyo. Tama ba ako mali? Mabalik din. Pero may pinaglalaanan tayo ngayon. Hindi ko na sasabihin ko anong plano ni Lord sa atin. Yes. Okay. Sa gusto mo kasi, we're giving tithes, alam mo yun, kasi una sa pag-praise to obey God, alam mo yun, siyempre, the rest naman, is nandun yung promise naman Lord maliban sa siya ng balance sa 90%, diba? Kasunod nga nung
nung 2 Corinthians 9. Oh, yung sa Malakay 3:10 naman, iba naman yun, about tithes naman yun eh. Eto mga kapatid, okay natin dyan, thank you. I will call you later, Ate Jen. Yung, actually, pag ikaw nasa church, hindi lang pera ang bibigay mo, buong ikaw ang offering kay Lord. Kapag wala kang trabaho, wala kang pera, ang offering mo ay ang sarili mo sa church. Diba? Tama ba? Hindi lang naman, monetary. It's all about service to God. Diba? Time mo sa Lord. Yes, time to God. Kaya you should not be grudgingly doing it. Sabihin, hindi ka napipilitan ka. Di ba mo Lord, ayoko mabigat loob ko, pero sige, sunod ako. Siguro itong part na to, tuturuan tayo ni Lord na matutong magmahal sa pagbibig. Kasi, tithing also crucifying our flesh eh. Tandaan po natin, tithing and offering also crucifying our flesh. Kumbaga, All yan. Kasi bakit? Kasi kagaya sa amin, minsan sumahod kami. Pagkatapos ang matitira sa amin yung pang tithes lang talaga. But we crucify ourselves. Ibigay pa rin namin sa Lord. crucify our flesh. Oh. We crucify talaga. Kasi kung sasabihin mo naman na kapag dahil ko na yung tithing na ayaw kong ibigay kay Lord kasi pinukulang kami. Ganun pa rin naman eh. Kulangin ka pa naman eh. Oo nga, no? Actually, hindi mo alam. Sige, Jidel, go ahead. Sige lang, kuya. Kasi hindi mo alam, hindi natin alam God will reward us one day in that heaven. Kasi narinig ko sa Sidrot, Supernatural, binibuild tayo ng mansion, bawat obedience natin, may kalakip na material sa heaven. Na, although siyempre wala na tayong pakialam sa reward natin as long na let the Lord God build our mansion there. That His angels build our mansion there. Kaya each and one of us na nagtatides dito, kahit sabihin mo si Lovely, you're not last, you'll also be the first in this place. Ganun din sana, wala din behalf of Joby at May sana. We will embrace their absence right at this time. So number one sa, kasi mga kapatid tandaan nyo, ginawa ko tong preaching na to. Alas 2 na. Meron lang akong 30 minutes, ginawa ko to. Grabe si Lord. Totoo, kasi hindi ko alam si Jodel. Hindi ko alam na siyang, kasi sinabi sa kuya, masama pakiramdam ko. O sige, sabi ko, hinayaan ko si Lord dito. Lord, itong gifting mo sa akin, nakita ko. Gumagalaw talaga si Lord sa akin sa paggawa ng sermon, ng service natin. Hindi ko lang nakikita ko, as I test God din, nakikita ko na didalang gifting ko eh. Ito na lumabas na talaga eh. Kasi, masungit ko lang, nilahat ko na kay Lord, ganito. Wala na akong life sir kundi mag-worship at mag-word. At pag wala akong ginagawa, I'm not trying to condemn here tinanggal ko yung games ko. Kung mag-YouTube man ako, kundi puro David Hernandez about Sidrot, wala lang iba. As in, ang nakakasira lang sa akin kapag busy ako sa trabaho, talagang, siyempre, I have to set aside yung the things of God. Pero, in a proper place, proper manner, sabi nga, whatever you do, sabi ni Nancy, whatever you do it all your heart, not working for man, but for God. So, tama. Etong delay na sabi ni tatay, kapag hindi natin gustong ating ginagawa, ay magiging in vain ang ating pagsunod sa Panginoon. Tama. Ito na yan, tay. Pangalawa, una tithes and offering, di ba? Pangalawa, sino nakakaalam? Wala. Sasabihin ko na, praise and worship. Pakibasa sa Matthew 11, 15 to 17 ka Ate Marlene. Ate Marlene, Matthew 11, 15 to 17. It must 11,
15 to 17. Matthew 15:8 kay Lovely. Wait lang man. Kasi ang inaan. Sige lang. Actually, matatapos na tayo. Yun ang nagawa ko eh. Ano yun sa akin, kuya? Matthew 15:8 sa'yo. Matthew 15:8. Okay, Ate Marlene, Matthew 11:15 to 17. Maiksi lang ito, Ate Marlene, yung sa'yo. 11. Anong verse? Matthew 11 verse ano? 15 to 17. 10. Okay. 7. Wait. Okay. 11. 11. Sige lang. At 11. Verse ano iyan? 15 to 17. Okay, sige. Makinig ang may pandinig. Ilakasan mo, te. May lapit mo bibig mo. Wait na. Makinig ang may pandinig. Saan ko ihahambing ang tao sa panahon ito? Ang pagduna nila'y mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Hanggang 17, Sige, 17, last na yan. yung tugan na tinutugtugan namin kayo, ngunit ayaw ninyong bayaw. Tamo? Mawit kami ng awit ng panbuksa. Palagoy. Ayaw ninyo tumangis. Okay. English tayo kay Judel. Judel, nandun ka ba? Ate Marlene, pakimute muna. Medyo maingay kasi. Okay lang. Salamat, Ate Marlene. Ano ba may parang wait na yun? May bird. Hindi, parang kotse na nag-a-alarm eh. Ayun, no? Kitata yata yun eh. Hayaan mo na. May tatay niya. Tay, mute mo na, Tay. Pakimute. Tay, mute mo, Tay. Sige. Mute, maingay eh. Thanks you, Tay. Hindi, Tay. Reverse cam yun. Hindi mute yan, Tay. Hindi ka nag-mute, nag-reverse cam ka lang eh. Yan. Sige, kay Jadel. Kung kaya mo-explain, ikaw, bahala. Matthew, Englishin mo lang yung sinabi natin, Marlon. Matthew 11:15 to 17. Medyo 11, 15, 17. Saglit, kuya, ha? Sige lang. At si Joss Lovely, mamaya, pakibasa sa Matthew 15:8 naman. Yan ang... Okay. Sige. He who has ears to hear, let him hear. But to what shall I liken this generation? Si Lord yan, It is the children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying, we played for the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not lament. Sabihin may zeal yung worship team, pero yung mga audience hindi nagre-respond sa pagpuri sa Panginoon. At yung siguro lamentation na to, parang manhid ka, hindi ka pusong bato ka. Walang epekto. Walang epekto. Sabihin nito, of course, pinag-aaralan din ng ang morning niya. Actually, totoo lang mga kapatid, bago tayo tumuha kay Lovely, araw-araw nag-worship ako. Araw-araw umiyak din ako kay Lord. Hindi ko alam kung bakit ako umiyak. Hindi naman minsan praise yung pinapatugtog ko. Alam, matulo lang ang luha ako dito talaga. So, hindi kasi ganito mga kapatid. I have been crucified my flesh. Talagang wala na akong enjoyment. Kaya hanggang dito, dinadala-dala ko ang zeal ko. Up to this moment of our service, nakita ko na nagkaroon na ako ng breakthrough kahit pa paano eh. Nakapag-breakthrough na ako sa flesh ko eh. Although yes, there are things that
that we are still perfecting, not perfected, but perfecting holiness in the fear of the Lord. Nandito na ako sa stage na siguro nasabi na si Drot na we could live joyfully without grudging. Na ano baga na ano ko natantok na nakatungtong na ako pero not yet in the full glory of crucifying my flesh. So, yun lang gusto ko pagmalaki sa inyo kasi nakikita ko na yung conformity sa world at conformity to the Word of God which is in the Lord Jesus Christ. So, sabihin nito, kapag talaga, kapag nakaramdam na ako ng parang nagdadrive, the more ako tumatakbo sa akin, the more ako nag-worship. Yes, in the first place, you will grudgingly obey, but later on, you will see the power of God moving in our lives. Nakita ko na eh. Naramdaman ko na yung ano talaga. Hindi ako sa nagmamayabang ha. Please, I just want to impart the overflowing pail of water. Boy, yung up. Ano na? Nancy? It is a testimony. Yes. I think you also feel that way. It's an inspiration din para sa amin din na nakikinig. Nakikita ko kasi. Please, I'm not trying to condemn you na you should come on, we have time to play games. Okay lang yan eh. Kasi it's not sin, but I'm not here to boast, but I'm here to how to crucify your flesh. It's not sin to have pleasure or leisure tawag dyan, yung parang siesta ba. Walang masama doon, but how would you crucify your flesh? Sabihin, yung enjoyment na... How would you crucify your flesh if you entertain your flesh? Oo. Nakikita, Judel, nakatungtong na ako eh. Nakita ko na yung parang unceasing... Ang ginawa ko lang, kapag may cellphone ako, wala akong ibang hinahanap kundi to call kay God. Hindi corny talaga pag narinig ng lukewarm Christian eh. Parang, kasi meron kilalang gano'n na, wag naman puro ganyan, magbigay ka naman time sa I don't know kasi I have been there and I have been here, they're here now. I have been there sa sinasabi na, galing ako doon sa sinasabi nila, at lumampas na ako doon, tinry ko na talagang mag-submit kay Lord na yung ulitin ko, yung flesh ko ay mag-crucify na. Anyway, tuloy tayo. Yun. Siguro, parang si tatay, nasa bahay na lang, walang iba kundi mag-worship kasi hindi niya ma-express dahil naman sa pain. Yun ang problema kay tatay. Kumbaga, naglalaban yung pain niya at yung zeal niya kay Lord. Ramdam ko si tatay. How can you, kumbaga sabi, Lord, please heal me so I may serve you, praise and worship you joyfully. Yun ang design ni tatay. Parang 100% submission niya kay Lord. At the same time, habang nag-worship, may pain siya na, mahirap yun. May pain siyang nararamdaman at the same time. Sige, lovely, Matthew 15:8. Ito na yung nasabi ni tatay. Yung tanong niya na hindi pwedeng ganun, na ayaw mo, tapos susunod kay Lord, hindi mo naman. Matthew 15:8. Yan. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Yun. So, sunod. Nakasampay? Yun ang mahalagang susunod mo, last na yun. And in vain, they worship me, Yun. teaching as doctrines and commandments of men. Isa pa na, Joby. Isa pa, lovely. Pakiulit mo yun. Kasi, etong highlight natin, this is the highlight verse of the day. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain, they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Nakita nyo, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Yun, nakita nyo yung sinasabi ni tatay, Paano ka makakapag puri sa Panginoon, hindi ka naman masaya, di ba? Yun ang ano ni tatay, yung tama siya. Ito yung part na tama. Actually, ito ulitin ko, This is a general rule of God. Hindi specific will ni Lord to na kunyat si Jodel. Ayaw niya. Pero kailangan niya sumunod. Iba yun. Pero kung gusto ginawa ni Lord, diba? 100% masaya si Lord sa ginawa ni Jodel.
Pero at least he still obeys. She still obeys. So, ito, general will ni Lord to. Walang, kapag ano to, yun yung para sa atin lahat to. Parang sa mga seer, sa mga believers. Next na naman, Nancy. Ikaw naman. Serving God. Ito naman, another thing na we have to do it with good heart, nen. With not grudging heart. Titus 2:14, Nancy. Titus 2:14. 2:14. Anong title? Titus, alam mo yung Titus, pinakamalit na libro yata yun sa New Testament. After ng Timothy, 2 Timothy. Almost. Shalom. Ano yan, kuya? Titus 2:14. Titus 2:14. Verse 14. Who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed, and purify for himself his own special people, zealous for good works. Sabihin niya ito, nabanggit lang yung zeal. Sabihin, sa Tagalog ng zeal, yung apoy, di ba? Maapoy ka kay Lord, you're so zealous before God. So, sabihin nito, yung serving God, tulad ng ginagawa ko sa inyo, it must have the heart, di ba? Meron dapat puso. Kapag ako nagsalita dito ng dry, ng hindi ko gusto, lagay nyo, magig-enjoy tayo dito. Hindi. Yun yung sinasabi ko eh. Ito naman service na to, tong obedience na to, it must have good heart, pure heart, loving heart. Iba yung nangyari kay Didel, iba yung nangyari kay Jonah, iba yung nangyari kay Abraham. Specific naman yun. Kailangan nyo makasunod dito sa pamamaraan na yun. Okay? Kung sunod na may puso, grabe, umaapaw sa saya yun. Gusto na ni Lord, gusto mo pa. Diba? Gusto natin yun. Ngayon, tapos na ako. Actually, pwede natin tapusin na to para makapagpahinga ka na. At iba sa atin dito. Anyone's like to add? Kasi ginawa ko lang to, alas 2 ng orada talaga, super rush talaga to. Pero I still so blessed that God that uses me even to the last minute. It's very crucial hour talaga. May na-signal dito. And I would like to add, kung medyo nagawa, Jeremiah 49. Ano verse ato? 14. Nandun na? Sige. Okay. Ako na lang magbabasa. Jeremiah 49 verse 14. I have heard a message from the Lord, and an ambassador has been sent to the nations. Gather together, come against her, and rise up to battle. Meaning, huwag natin pabayaan yung ating battleground. Amen. At kung sino tayo daily. Yun ang aming reminder kasi kagaya ngayon, I was so drained. Hindi ko alam kung anong klaseng, but there's something in the air na parang alam niyo yun, iba yung hangin ngayon na nararanasan ko. Hindi dahil meron akong pangit na pakiramdam, pero meron na akong 1 week na ganito na merong something dito sa ating hangin na
mapanakit, gustong manakit ng mga katawan ng tao. Nagbibigay ng mga infirmities kung saan dako ng mundo. It's hindi lang dito sa Pilipinas. So when the World Health Organization declare na merong lalabas na ang tawag nun? Virus X or something. Sila rin naman may gawa kung bakit lalabas yan. Kaya, please pray for all your protection and I declare good health sa inyong lahat. Please, kung meron mga paalala, kung may konting sipon at ubo, kailangan labanan agad at magpalakas agad ng katawan kasi ibang klase ito. Umiikot-ikot na lang dito sa amin. Pabalik-balik sa mga bata. Kasi syempre, yung mga bata magiging okay. Although nag-antibiotic, pagkatapos papasok sa school, syempre may mga encounter doon ng mga bata. Diba? Dala-dala pa rin. Ikot-ikot yung sipon, ubo, balik na naman, ubo. Yun, hindi lang sila, sabi ni Yen, halos lahat silang magkakaklase, may mga ubot sipon na hindi umaalis. Nag-umpisa ito noong month ng December. Hanggang ngayon, nagmamanifest pa rin itong infirmities na to lalo na sa mga bata at saka elder, yung mga senior citizens and itong mga bata. So, please, bantayan nyo yung mga pintuan ninyo na isarado talaga sa declaration na walang papasok na kahit anong virus at COVID virus. Kasi alam nyo ba, kapag inalam natin yung lalim ng COVID virus, may sinasabi sa science na may pamilya daw itong COVID virus na ito. At may mga kanya-kanyang sting, may kanya-kanyang pangalan bawat may sting mga variant, so we need to really pray kasi hindi pa tapos tong battle na to. Pray hard na talagang yun sa likod mo ba nito? Sige na. So, please, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga extension families natin, pray for their protection, their good health, lalo na yung presidente natin, pray for him. Amen. Kasi hindi pwedeng magkasakit ang ating presidente ng Pilipinas, di ba? Pray. And pray natin yung ating bansa. And pray inside the church na I am asking God, Lord, saan galing itong spirit ng division na nagmamanifest sa aming bansa? We know that it is inside the churches, kaya nagmamanifest sa labas ng bansa, ay sa ating bansa. But we need to pray na mahanap natin ito para maisaraduhan natin, masarahan agad itong nagmamanifest na ito. Especially this occasion na dapat nga nasa labas na kami ni ate ngayon eh. May tinatrabaho na namin yung pinapatrabaho ng Lord. Pero tingnan ninyo, no, meron na naman kaming mga pinagdadaan ng hindi ko maintindihan. But please pray for us. Pray hard. Lord. And pray for protection. At please, huwag kayong huminto ng kakadeclare sa ating bansa na gumalaw yung agriculture system natin, gumalaw ang ating economy. Kasi kahit end times na, the Lord will really bless the nations. The Lord will really bless our nations. Kasi hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita at nakukuha yung dapat kunin at para sa atin. You will bless His name. I will just close this prayer. Kahit ganito.